Alright, magandang araw sa inyo mga boss, mga sir. Maganda po itong i-feature natin na farm ngayon, ano? Mango farm siya, marami naman kasing mango farm sa Zambales. Pero kasi ito, malapit sa National Highway, ang ganda ng view, malapit sa beach. Pwede siyang residential farm, mga boss. Pwede nyo nga rin siyang gawing parang inland resort, ano po. Or yan, pakinabangan nyo na yung mga nakatanim na mangga. Tsaka maganda yung size ng property at yung kanyang configuration, mga boss. Ito yung property. Yan, okay. Ito yung bakod niya. Gumano, no? Tapos pumasok doon. So, para siyang nag-triangle, ano. And then ito, frontage niya, fronting Barangay Road. From here, about less than 300 meters or less than 300 meters, nasa National Highway, ganayan yung tulay. Ito po, San Felipe na to. Alright, so nasa boundary kayo ng dalawang bayan, ano. Which is good kasi usually, yan yung mga next spot kung saan yung mga development na naman eh. Usually yung mga boundary na yan, especially dito sa San Felipe kasi nandyan po, meron kayong dito, may public beach dito. Yan, okay. And then, yan, dire-diretso doon, liwliwa na po yan. Okay? Ito po yung farm, mga boss, no? Meters ang frontage. At ang maganda nito, mga boss, mula dito, pumasok pa yan dito sa area na yan. Hanggang dun daw sa may sa may Talahib. Meron pa daw around 2,000 square meters dyan na supposed to be nakadugtong dito. Pero kung hiniwalay siya ng kalsada, yan, may natira pa ditong 2,000 square meters. So lahat yan ay 7,000 yung binibenta nila. Alright? Itong kalsada, nakaganda, di ba? Dahil meron kayong dalawang lote. Lumalabas, di ba? Yan. Frontage dito, frontage dito. Oh. Yan lang yung National Highway, mga boss. Oh. Yan. Tapos, mataas itong property. Yan. Mataas po siya. Compared dito. Hanggang dun po yung corner. Silipin natin dito sa kabilang gilid, ano.
Ayan, no, meron pa kayong frontage dito. Di ba? Kaya pag naglagay kayo ng resort, let's say, meron kayong residential area, patambakan nyo lang yan, papantay nyo lang dito sa kalsada. Anyway, 2,000 square meters lang naman yan. Diba? Meron kayong nakaseparate na bahay nyo dyan, tapos ito yung farm. So you don't have to build your house here. Talagang dedicated lang yan para sa isang farm o farm resort. No? Around 5,000 po yan. Meron na kayong free na bakod. Tapos meron na kayong, kita nyo mangga kung gaano karami mamunga. Ayan, no? Daming bunga, mga boss. Isang puno pa lang yan. At naharbisan na daw po yan, mga boss. Naharbisan na yan. Ayan, no? Malakas po mamunga mga mangga ngayon, gawa ng mainit ng panahon. Puro kinalabaw to, ano, sir? Kinalabaw, piko. Ito piko. Piko, kinalabaw. Okay, mix po yung kanilang mangga dito sa loob, mga boss, ha? May kinalabaw tsaka piko. Meron na kayong mangga, hindi nyo na kailangan palaki, hindi nyo na kailangan patubuin, di ba? Hindi nyo na kailangan magantay ng panahon. Iaano nyo na lang. Igagawin nyo lang kung paano maging productive. Kasi, itong ganito karami mangga, pwede kayong mag-produce ng dried mangoes, di ba? Let's say, mahaba ang storage life nun. Nandun ngayon yung production area nyo. Dito. Diba? Ang dami niyan, no? Ano? Para ma-maximize yung farm, kung 5,000 square meters lang to at wala pang mga 20 yung puno, kailangan mayroon kayong added value sa produkto. Nakikita ko dyan, production. Yun, ganun. Dried mangoes, mango jam, yun. Mango bango. Ano ba yun? Okay, but anyway, dito, meron kayong pwedeng gawing fish pond. Yan. Mababa po dito. Ito. Fish pond to. Ganda rito, mga boss. Meron pa kayong open area dito na pwede kayo maglagay ng dragon fruits, di ba? Kasi kailangan din ng sunlight eh. Anyway, ito po yung fish pond, mga boss. Ito, para siyang naka-letter L. Ayan. Ito na yung bakod, by the way. Ito. So, para tandaan natin na sa ano siya ng kawayan. Yan, sa aerial view. Ito yung fish pond, mga boss, no? Nakabakod po the whole, all perimeters. Meron pong fence. Yan. May kawayan doon, pumasok dito sa loob ng bakod. Kawayan. Tapos ito, hindi siya regular shape eh. No. May mga curve siyang dinaanan, kagaya nito. So, meaning talagang naano na to, na survey na po ito dahil may bakod na eh. Concrete pa yung poste. Hindi po basta-basta binaon yan, matibay yan. Tibay oh. Okay, ano siya, binuhusan siya ng concrete. Ito plastic, ano. Tapos binaon. Mukhang malalim ang baon, baka mayroon pang ano yan. May base pa yan, sa ilalim. Anyway, ito po yung fish pond. Pagka malakas ang ulan, umuulan, may tubig po dito. Nawawala yan pagdating ng summer. Now, usually, pagka ganun, pwede kayo mag-alaga ng tilapia. Say tilapia. Kasi ang tilapia, in 3 months time, ma-harvest yun eh. So kapag nagkaroon na siya ng tubig, pwede na kayo maglagay ng mga fingerlings ng tilapia para mapakinabangan nyo yung season. At the same time, mapakinabangan nyo yung fish pond. Di ba? Alright, so yan. Maganda yung property, mga boss, of course. Sabi ko nga sa inyo, hindi tayo mag-vlog na hindi maganda, di ba? Yan, bakod, diretso doon. So may mga, may mga rolling parts, no? Okay din yan, pag na-landscape yan, maayos yan. So most probably, pagka umuulan, dito dumadaan ng tubig, palabas doon. Papunta doon sa fish pond, tapos lalabas na naman doon sa may palayan.
Maghahanap syempre ng daan yan eh. Papunta doon. Yan. Ito yan, no. Diba? Natutuyo naman, no? So, pag tag-ulan, pwede nyo i-harness yung tubig na yun, di ba? Pag yung malapit nang matapos yung tag-ulan, pwede nyo nang harangan dun para meron na kayong tubig. Another 3 months na naman yun na makapag-alaga kayo ng isda. Yan. Alright, so there you go mga boss, mga ma'am, mga sir. Ang property po is nasa 7,000 square meters, no? Technically, meron ngayong 2 frontages, no? Kaya very versatile ang property. Magandang potential ng property mga boss, no? Marami kayong pwedeng gawin, 'di ba? Marami po kayong pwedeng in fact, pwede kayong maglagay ng business niyo dito, no? Something that goes with yung agriculture or eco-tourism mga boss, mga sir. Pwede ring residential area or ano nyo lang, pang buy and hold nyo lang habang maganda pa yung presyo. 7,000 square meters, 4.5 million mga boss. Malapit sa National Highway. About 4 hours drive from Metro Manila. And to downtown, malapit kayo. Actually, meron kayong 2 downtown, San Felipe and Cabangan. Malapit kayo sa downtown ng San Felipe din. Malapit din kayo sa downtown ng Cabangan. Okay? Malapit kayo sa mga beaches. Alright? Going to Iba, this is about 30 minutes, let's say. Nandiyan kasi yung talagang mga essentials, no? District Hospital, Provincial Hospital, unang-una. Importante yan. And then, yung mga butika, di ba? Tapos, mga kainan, alright? Malls, groceries, yan. Diyan kayo pupunta sa Iba. So, para makapag-restock kayo dito sa farm ninyo. Alright? And, ano ba? May nakalimutan ba ako? Alright, mga boss, mga sir, there you go. Again, maraming salamat sa inyong panonood. Of course, maraming salamat sa inyong time. Of course, uli. At maraming salamat sa mga tumawag. Okay, mga boss, mga sir. Let's be grateful every day. Till the next video. Ciao.